Magkaisa tayo sa limaring pagdiriwan na misa upang lalo natin pagtibayin ang halaga at kahulugan nito at panindigan ang buhay na pagpapala na pinagkakalob sa atin. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. San Vicente de Paul ang ating pinagdiriwang ngayon na kinakilalang tunay na huwaran sa kanyang pagpapari, huwaran sa kanyang pananagutan bilang paring nanunungkulan at huwaran upang tumupad sa atas ng kabutihan kabanalan na ipinapahayag ni Jesucristo sa aral mabuting balita. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalab ng gayong ding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig, nagulanit ang kasuotan at naninikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kaniya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahiyan, bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami ang aming mga hari at mga saserdote ay binayayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinalay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon, gayunman hindi nyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persya, kaya binigyan niya kami ng pagkakataong may tayo uli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan na kaming tiwasay sa Huda at sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing sa hukay masadlak, muling hinahangon niya at binubuhay, walang makakatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan.
Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hintil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong pagpurihan. Dooy pinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang, ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong pagpurihan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay iyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inang inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon at ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Napakagandang dali ng ating mabuting balita at talagang ko ang tumatayong sa mga alagad at pakikinggan ko mabuti kung ano yung sinasabi ni Kristo. Sabi, iniisa-isa niya, di ba, detalye siya. Pero sa kabila ng kadetalyehan na sinasabi, huwag kayong magbaon na anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, sinapay, salapi at bisan. Kahit na bisan, wala tayong dadalin. Sapagkat ang nilalaman ng ating mabuting balita is the urgency. Kailangang ganapin na ang mga bagay na ito at wag nang magpasubali pa, wag kanyang magpatumpik-tumpik pa o wag na ninyong ipagpaliban. Do not procrastinate sapagkat may talagang kalagahan ang pagpapahayag ng paghahari ng Diyos at mga gawaing kabutihan, kabanalan na hindi dapat pangunahan na ano pamang katamaran, kung ano pamang pagsusubali o kaya pag-aalinlangan o tumang bagay para ang mga bagay na dapat tingnang maigi sa buhay at talagang ganapin kaagad ay hindi na ito mabalam pa. Kaya ito yung ko'y tumatay yung alagad at titinaw ko maigi ko nasabihin ni Kristo mga detalye. Jesus Christ is giving a more importance of what is the validity of proclaiming the good news. It is supposedly to be done immediately and the importance of doing it. Sa unang bahagi ng ating mabuting balita, naroon ang pagtawag sapagkat pagkakalooban ni Kristo ang mga alagad ng tungkulin
At sa pagbibigay na ng tungkulin ito, dito na titimbang ng mga alagad ang the urgency of doing all that assigned task. At meron pa siyang mga tagubilin. Sa mga tagubilin, sa mga alagad, kung hindi sila tatanggapin sa isang bayan, isang nayon, at matalinghaga, sasabihin, sige, ipagpag na lamang ninyo ang mga alikabok di sa inyong mga sapin sa paa bilang babala sa kanila. At pumunta kayo sa iba pang mga lugar at kayo'y tatanggapin doon. Ang unang bahagi na ating mabuting balita, binanggit na nga natin ang pagtawag. Ikalawang bahagi ay ang pagtanggap. At ikatatlong bahagi ay ang pagsunod o pagtalima o pagsakatuparan ng mga tinatagubili ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang mga alagad ay agad na sila sumunod sa ating Panginoong Kristo na naayon sa kanyang mga tagubilin na walang pasubali, walang pag-aalilangan, kundi dapat nilang ganapin ito sapat ito'y kailangan na ng sandaigdigan. Kaya way back 2,000 years ago, nagsimulang nangaral ang ating Panginoong Jesucristo. Nakita niya ang abang kalalagayan. Ano ba yung nakita ni Kristo? Mga mahihirap, mga kapuspalad, mga may sakit at mga naabandona ng mga tao at walang kumakalinga sa kanila. 5 yun ang mga taong nagugutom, mga nauuhaw, walang maramtan, walang masilungan. Pinatidugtong ang mga tao sa bilangguan. At ang mga bagay na ito ay dapat ipinakikita niya sa mga tao, bagamat yung iba'y nakakakita, yung iba'y hindi nakikita ang kanilang abang kalalagayan. Kaya ipinapahayag ni Kristo ang mga bagay na kanilang mga tungkulin para magkaroon ng kaganapan ang tinagurian niyang ang paghahari ng Diyos. Kaya ang paghahari ng Diyos ay tumatanggap sa magandang pagtawag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang paghahari ng Diyos ay mayroong pag-oo o pagsang-ayon sa natagubilin ni Kristo sapat kilala natin kung sino si Kristo sa buhay ng mga alagad. Kaya merong importansya ang kanyang sasabihin na dapat ito'y maliwanag na darating sa mga pandinig at pangunawa ng mga alagad at meron talagang pagsasakatuparan nito at mayroon pang habulin pa, may mga tagubilin pa o mga habilin pa just in case na hindi sila tatanggapin. Umalis na lamang sila na walang kabog-abog, walang reklamo upang sabihin. Pero para sa mga tao, ito'y babala na pinapagpag mo ang alikabok sapagkat ang lahat ng masasama na kumapit sa iyong paa tulad ng mga alikabok o mga dumi sa paa, ipapagpag mo yan. Ano ibig sabihin? Hindi yan ay para sa iyo, hindi bahagi yan na iyong sarili, kundi yan ay iiwan at iiwan mo na ito'y magiging babala sa kanilang mga ginawang hindi pagtanggap sa inyo. Kaya lumipat ka sa ibang nayon, sa ibang bahay at tinan mo rin kung ikaw tatangkilikin o papapasukin, ikaw tatanggapin at manatili ka sa bahay na iyon hanggang ang salita ng Diyos ay mabigyan mo na ng halaga at pagpapala sa mga taong magiging kasama mo. Kaya sabihin, kaya humayo kayo at maglakbay sa nayon, ipangangaral ang mabuting balita na magpapagaling ng mga may sakit at sa lahat ng dako. Ito ang napakagandang hamon sa buhay ng mga mananampalataya. Oo, timipagtawag ang Diyos. Oo, maliwanag ang kanyang mga tagubilin. Oo, dapat mayroong pagsasakatuparan sapagkat napakahalaga na kanyang mga tagubilin, mga ipinangangaral at mayroong pang itong mga do's and don'ts sa mga bagay na mga alituntunin sa buhay. Nakita natin ang kahulugan ng buhay ni Kristo na mayroong pagkapanalig sa magandang takbo ng ating buhay. And that is always the case. Di ba? Nakikita ng Diyos ang ating abang kalalagayan. Nakikita ng Diyos kung may solusyon sa ganitong mga abang kalalagayan. Kaya may pagkilos. Alam ng Diyos na kung mayroong pagkilos, may kabutihang idudulot nito sa taong gumagawa o gumaganap
ng inuutos ng Diyos. Kaya ibig sabihin, ang lahat ng bagay na sa ilalim ng pagpapala ng Diyos, ang lahat ay magkakaroon ng katuparan, ang lahat ay maisasaayos na naayon sa kalooban ng poong may kapal. Ikalawang hangarin, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay isang napakahalaga nating magiging tungkulin. Pero bago makasunod na yon, merong itong pangunawa sa mga tinatagubilin na utos o atas ng kabutihan kabanalan ng Diyos. Ikatlo, siguro masasabi rin natin sa kanyang mga tagubilin upang sabihin di tayo iiwan ng Diyos, ay nakalalay pa rin sa atin. And that's the best part of it that I could see in my reflection. Hindi tayo pababayaan ng Diyos at siya'y patuloy na kumakalinga sa patuloy nanggaling sa kanyang pagmamahal at nag-ibig niyang makita na ang pagmamahal na ito ay mananatili sa mga tao sa pagtutulungan, pagkakaisa ng layunin. Heto at minsan madalas tumatalikod tayo sa ating mga mismong gawain. Minsan madalas meron tayong pag-aalilangan. Minsan ba at madalas ay hindi ito ang talagang tuwirang nating ginaganap, kundi kung ano yung kalooban ng ating ibig na maganap sa buhay. Kaya natin panalangin, maganap nawa, Panginoon, ang kalooban mo at hindi kami mabaling sa ano pa mang pang-aakit na ginagawa ng makasanglibutang ito. Maging tapat nawa kami sa lahat ng aming mga gawain. Sapat nakita namin ang kahalagaan at kahulugan nito sa buhay at sa aming pinaglilingkuran. At makita nawa namin, tanggapin ang lubusan na ito'y dala ng iyong pagmamahal sa amin na hindi kami pinubabayaan. Hetong banal na misa ng bigit ng papaunawa sa magiging kalalagayan natin at kung naman takbo ng magandang buhay at ibig natin, O Ama, pagkalooban mo kami ng ganitong pag-unawa sa aming mga gawain, manatili kaming gumaganap at ito nawa ay magpa sa walang hanggan. Amen. Halina at tayo dulog sa Diyos upang ipadama natin sa Diyos ang ating mga pangailangan na tayo naniniwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Siya'y patuloy na kumakalinga sa atin at pumapatnubay. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin. Ang mga Kristiyano naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Di natin tataas ang ating mga kahilingan, pagpapahalaga kung ano titibok na ating mga puso, upang makiusap tayo sa Diyos, ipahayag natin na may bayong pagpapala na ipagkakalob sa atin ng poong may kapal. Dinggin mo nawa itong aming mga pagdulog, hubugin mo aming puso't kalooban sa tamang landas upang kami tunay mapababilang sa iyong dakilang paghahari. Kaya ang lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, ipagkaloob mong sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente ay matularan niya ang kanyang ginagampanan, ay pagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Vicente de Paul ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, nabubuno ang langit at lupa. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginaganap namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo anak. Kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis, kakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi may simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis naming Santo Papa, si Onesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, San Jose, na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal ni San Vicente, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang pagpapala ng Diyos ay matatamo natin sapagkat may pagtanggap sa kanyang mga salita at pagpapahayag nito upang ito'y maganap sa buhay natin. Ito'y dakilang pagpapala ng Diyos na nagbibigay kahulugan at kahalagahan. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pakaloob na nakapaypayan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinaso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Peace be with you. Korderong Diyos na nag-aalis
Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ama sa kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga kapal na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo kong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ng kanyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanal-banalang sakramento at sa ating pong mga pagtatanod, kalakip ang ating mga panalangin. Sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating banal na gawain. Salamat po.
Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga manakaratay sa banig ng karamdaman, ang sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mananghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang nawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapalay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin mo at aliwin sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui
et fides supplementum sensum defectuim genitori genitore lausium illusio solution arbitros mortem sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem Dei cielo, prestatis Diei, Omne delectamentum in se abente. oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue questimus, vita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis iugitur sentiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisanisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malulahating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisanisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Romani, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.